Trabaho pa naman ng kasambahay, pinapabuhat yung mga box-box na tubig, tangke-tangke ng gas, iaakyat mo sa taas, ililipat mo sa kabilang bahay, para kayong construction. Tapos paakyatin kayo ng bintana, kahit bawal, talagang ginagawa pa ng employer. Ang titigas, ang kakapal nga ng mga mukha ng mga employer dyan, parang ginawa kayong kalabaw, ginawa kayong robot. Magandang buhay po sa lahat ng mga OFW sa ang sulok man ng mundo. Gusto ko lamang pong kumustahin si Ma'am Ana Marie, Tubong, Pampanga, at saka si Ma'am Charita. Sila po ay naging OFW distress sa bansang Saudi Arabia. Pero sa ngayon po is nakauwi na sila. Hindi nila nakayanan yung trabaho nila sa kanilang employer kasi halos 18 hours yung trabaho nila. So, dahil sa sobrang haba ng trabaho at kulang din sila sa pagkain, nagkaroon sila ng sakit. At saka yung sakit nila is hindi basta-basta. Kailangan ng matagal na gamutan kasi nagbi-bleeding na sila. Gusto ko lamang pong pasalamatan ang DMW at saka OWA na walang sawang pagtulong po sa mga OFW distress. Halos lahat po ng mga nilalapit natin sa kanila is natutulungan po nating makauwi sa bansang Pilipinas. Nagtataka lang po ako sa mga bagong deployed ngayon na lumalapit po sa amin at humihingi ng tulong. Wala pang isang buwan, meron na silang malubhang sakit. Pag tinatanong ko sila, papaano sila nakaalis kung hindi sila fit to work? So, ang lagi po nilang rason is waiver. Winaiver sila ng kanilang agency. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Pag halimbawa po na pumirma kayo ng waiver, pumapayag po kayo na kahit meron kayong karamdaman, na kahit hindi kayo fit to work, meron kayong history ng malubhang sakit, pumirma kayo ng waiver na pinapapirma po ng inyong agency. Ibig sabihin po nun guys, ibig sabihin po mga aplikante, pumapayag kayo na umalis kahit ganun ang kalagayan nyo. Kung halimbawa po na pinapapirma kayo ng inyong agency ng waiver dahil hindi nga po kayo nag-fit to work sa inyong medical, pag-isipan nyo po munang maigi. Kasi po, ang weather po sa ibang bansa ay iba kung ikukumpara mo po sa Pilipinas. May almusal, tanghalian, hapunan. Minsan pa, pag gutom ka, kakain ka talaga pag gusto mo. Pero pagdating po sa ibang bansa, yung mga Arabo kasi minsan, isang beses lang sila kumain sa isang araw. Kaya yung mga OFW kasambahay na matatagal na sa abroad, yung matatagal na sa kanilang mga employer, sinasabi nila sa mga baguhan na kailangan pagdating sa mga pagkain, diskartihan mo para mabuhay ka, para makasurvive ka araw-araw. Kasi napakakuripot talaga nila. Wala tayong magagawa kung kuripot talaga sila. Karamihan talaga sa mga humihingi ng tulong, kulang sa pagkain, pagod, ang daming trabaho. Dapat yung mga bagay na ganyan is pinapaliwanag sa inyo ng inyong mga agency para alam nyo yung ginagawa nyo. Dapat kung halimbawa ang inyong employer is kuripot, ganito ang gawin mo para hindi kayo nagkakasakit, para maging handa kayo pagdating sa employer nyo. Minsan kasi nakakagulat na 2 linggo pa lang si OFW gusto nang umuwi. Minsan pa nga hindi pa inabot ng 1 linggo gusto nang umuwi. Di parang ginawa niya pong probinsya ang Middle East or Saudi Arabia. Kaya bago nyo papasukin ang isang trabaho, maging handa po kayo. Huwag po kayong magalit sa mga taong hinihingaan nyo ng tulong na sinasabi nyo na tumutulong kayo sa mga OFW, bakit hindi nyo ako tulungan? May proseso po. Hindi po basta-basta na pag humingi po kayo ng tulong sa ibang tao, sa OWA or sa kahit kaninong advocate, is makakauwi na kayo agad. Hindi po ganun kadali. May proseso po yan. Tulad po nung nag-a-apply tayo. Hindi po tayo makakaalis hanggat hindi po nakakompleto ang ating mga dokumento, tama? So, ganun din po, pag halimbawa nauwi kayo ng Pilipinas na kararating nyo pa lang, hindi nyo pa natapos yung kontrata nyo, kahit nga natapos yung kontrata nyo, pahirapan ng umuwi, di ba? So, kailangan paghandaan nyo, isipin nyo muna, kaya ko ba to? Lagi po namin yan sinasabi. Ginagawa naman po namin ang lahat sa abot po ng aming mga kaya na matulungan po kayo. Pero sana tulungan nyo rin po ang inyong mga sarili kasi hindi po kayo naglalaro. Hindi po yan probinsya. Kailangan natin ng visa paalis, kailangan natin visa pauwi ng Pilipinas. So, kailangan po natin paghandaan, tanungin natin yung sarili natin, kaya ba natin mga ibang bansa? Kaya ba natin mga muhan? So, marami po dapat tayong i-consider. Hindi po masarap ang buhay abroad. Depende na lang po kung halimbawa na mataas ang posisyon mo, mataas ang pinag-aralan mo, maganda yung trabaho mo, 'di ba? Iba't ibang karanasan, iba't ibang trabaho. So, hindi po lahat is masarap ang buhay. Hindi po lahat is malaki ang sweldo. Hindi po lahat is nasa mabait na amo.
May mga nakakausap din ako na baguhan, mga OFW baguhan. Sabi nila, Ma'am Jo, ganito pala ang buhay abroad, napakahirap. Gusto ko nang umuwi kahit wala kaming makain. Basta magkakasama-sama kaming pamilya, gusto kong umuwi ng buhay. So, dati, nung first time ko mag-abroad, sinasabi ko rin yan. Gusto ko umuwi sa Pilipinas, ang hirap ng buhay. Kasi talagang ma-homesick ka. Pero pag halimbawa na dumaan na yung buwan, dumaan na yung araw, guys, yung homesick nyo, mawawala na rin yan. May enjoy nyo na rin yung buhay OFW. Kasi sa una lang yan, ma-homesick ka, malulungkot ka. Siyempre, yung presensya mo, yung isip mo, nasa Pilipinas pa. Pero kung hindi mo lalabanan yan, talagang uuwit-uwi ka ng Pilipinas. So yan lamang guys, ang gusto kong iparating sa mga aplikante, lalong-lalo na po yung papasok ng trabahong OFW kasambahay sa bansang Middle East. Hindi po madali ang trabaho, iba po yung weather. Kung halimbawa na kumakain kayo ng 4 to 3 beses sa isang araw, hindi nyo po yun magagawa pagdating po sa inyong employer. So kung halimbawa guys na hindi nyo kaya, meron na kayong history ng sakit, cesarean man kayo, nagkaroon kayo ng TB, meron kayong thyroid, guys, pag-isipan nyo, wag na kayong umalis. Kasi halos karamihan guys na ganyang cases na sakit, lumalapit po sila sa amin para humingi ng tulong at makauwi ng Pilipinas. Pag cesarean ka kasi, hindi ka pwedeng magbuhat ng mga mabibigat kasi bubuka yan eh. Yung trabaho pa naman ng kasambahay, pinapabuhat yung mga box-box na tubig, tangke-tangke ng gas, iaakyat mo sa taas, ililipat mo sa kabilang bahay, para kayong construction. Tapos paakyatin kayo ng bintana, kahit bawal, talagang ginagawa pa ng employer. Ang titigas, ang kakapal nga ng mga mukha ng mga employer dyan. Parang ginawa kayong kalabaw. Ginawa kayong robot. So marami na rin tayong natulungang nakauwi sa mga ganyang sakit. Kasi pag hindi na talaga nila kaya yung trabaho at nag-refuse to work sila, nagkukulong sa kwarto, etong si employer, binabalik sila sa agency accommodation. So doon sila sa accommodation nagtatagal, hindi sila nakakauwi hanggat hindi nag-i-issue ng final exit visa si employer. Kaya naman binabalik ni employer si OFW sa agency kasi magkakaroon pa yan ng settlement. Lalo na pag hindi natapos yung kontrata ni OFW, ibabalik niya yan sa agency. Siyempre, yung agency, kukulitin yan ni employer. Nagbayad kasi si employer. So, hindi niya basta-basta papayagan si OFW na umuwi ng Pilipinas na hindi nababawi ng employer yung ginastos niya or binayad niya sa agency. Pagka ganyan guys na gusto kang pauwi ng employer mo, dapat sabihin mo nasaan yung final exit visa ko. Bigyan mo ako ng plane ticket, pauwiin mo ako. Pero pag dinala ka sa agency, ibig sabihin yan, pinapaikot ka lang ng employer mo. Hindi kanya gustong pauwiin. Gusto niya munang mabawi yung pera niya or ginastos niya sa'yo or binayad niya sa agency bago kanya payagang umuwi. Bakit ka pa niya dadalhin sa agency? Wala nang kinalaman yung agency mo doon. Wala na silang pakialam kasi nasa employer ka na. Bigyan ka ni employer ng final exit visa, bigyan ka ng plane ticket, diretso uwi ka na. Pero minsan kasi ang ginagawa ni employer, si OFW dinadala sa agency, dinadala sa accommodation. Bakit? Kasi nga, yung ginastos ni employer sa agency, gusto niyang mabawi. Kaya karamihan sa mga nag-refuse to work na mga OFW is hinahanapan ng ibang employer. Kasi yung binayad ni employer sa agency, ibabalik nila yon. Tapos itong agency naman, bibigyan ka ng ibang employer. Siyempre, itong employer, yung bagong employer, magbabayad sa kanila. Parang ganun ang sistema. Walang magagawa yung agency kung halimbawa na gusto ka ng pauwiin ni employer. Kung bigyan ka ng final exit visa, bigyan ka ng plane ticket, diretso uwi ka na at hindi mo na kailangan pang dumaan sa iyong agency. Bakit pa sila makikialam? May employer ka na, hawak ka na ng employer mo. Kung halimbawa naman na may nangyari sa'yo, minaltrato ka, sinaktan ka, hindi ka pinasahod, hindi nga nakikialam yung agency nyo eh. 'Di ba? O bakit nga yung bigla kang pinauwi ng employer mo, bakit ka habulin ng agency mo? Kasi nga, yung ginastos ng employer, yung binayad ni employer sa agency, babawiin ni employer yon sa agency. Ngayon naman, syempre, ikaw, may kontrata kang pinirmahan. Sisingilin ka. Sabi nila magbayad ka ng ganitong halaga, makakauwi ka sa bansang Pilipinas. So yun lamang guys, mga mahal kong OFW, ang puhunan po natin sa ibang bansa is lakas ng loob at saka lakas ng katawan. Kaya sana wag niyo pong pabayaan ang inyong mga sarili.